it's me, Luigi. I am here. Sobrang tagal ko na hindi sinabi yun. Kaya sa mga nakakamiss, you're welcome. For this video, back to basics muna tayo. I ask you guys na mag-send kayo ng questions sa Twitter with the hashtag WhatLuigi. Maraming salamat sa mga nag-send ng questions. Nag-trend tayo sa Twitter. Maraming salamat doon. And ito yung mga napili kong questions, so let us start. Question ni I don't know Joshua. Can you please count 1 to 10 using Bicol dialect? Kasi nung pumunta ako ng Naga, tinuruan ako ng mga pa-chickens kung paano magbilang gamit yung Bicol dialect. Saro, duwa, tulo, apat, lima, anom, pito, walo, siyam, pulo. Sampulo pala, hindi siyampulo. Shampoo sa buhok. Yun eh. Question ni Jix sa Jade, please, bakit walang CR sa 7-Eleven? Nung nag-scroll ako sa Twitter ng mga questions, nung nakita ko tong question na to, pumunta ako kagad sa Facebook page ng 7-Eleven. May part kasi sa akin na gusto ko ibigay yung honest answer sa inyo. Ayaw ko rin naman yung joke lang. So yun nga, minessage ko ngayon 7-Eleven. Ito yung sinabi ko, good evening 7-Eleven. I'm Luigi Pacheco. I am a local YouTuber. I asked my viewers for some questions to answer on one of my question and answer videos. One of the questions that I received is, bakit walang CR sa 7-Eleven? This also made me wonder. I would like to ask the reason behind 7-Eleven not having a comfort room / restroom. Any answer or information would be greatly appreciated. A day after, nag-reply na rin sila, and ito yung sagot nila. Hi Louie, your feedback is important to us. We would like to inform you that there is a comfort room in all 7-Eleven stores, but for personal use only. Some stores allow customers to use it as long as accompanied by a staff. So yun na nga po yung sagot. May banyo sa 7-Eleven, pero for personal use only. Pero pwede din naman gamitin ng customers kung magpapaalam tayo or magpapa-assist. Yun po. Question ni Nicole Mupra. As a fan of BTS, how would you defend them from the bashers? Bayashers sa kalagay dito. I'm not going to talk about BTS lang. May mga tao na nag-judge dahil lang sa music taste mo. Kapag K-pop, bakla ka. Kapag K-pop, bakla yung mga idols, ganyan. Tapos hindi lang yan sa K-pop, sa OPM. Pag sinabing OPM, marami rin sabi na jeje. Pero kung titignan mo, mas may meaning pa nga minsan ang OPM kesa dun sa mga western na kanta. Kapag rap kasi dito, they think of it as jeje kagad. Kunyari yung sumisikat ngayon na kanta yung Baby Pauwi Na Ako. Baby Pauwi Na Ako. Kapag si Chris Brown ba, kinanta yun in English, ano iisipin mo? Iisipin mo pa rin ba jeje o hindi? So yun nga, wag tayong mag-judge ng tao dahil lang sa music taste nila. At hindi mo gusto yung certain genre, manahimik ka na lang and celebrate what you love. Question ni Maureen Nick Kale. Do you think there's a possibility na ma-fall ka sa isang taong 8 or more years ang age gap sa'yo? May possibility na ma-inlove ako sa taong mas matanda sa akin kasi sa akin, more on talaga sa puso eh. Kung ano yung outlook mo sa life, kung ano yung personality mo, yun lang talaga. Wala sa akin sa age. Yun nga sabi nila, age doesn't matter, but it does. Get older. Question ni Jay Galarosa, against po ba kayo sa same-sex marriage? No po, hindi po ako against sa same-sex marriage. Sa akin, wala akong say sa kung sinong gusto mong mahalin. If mahal mo yung tao, go. Question ni Jay Dajaja, bakit ayaw mo pong ginugulo or ginagalaw buhok mo? Aaminin ko na nga po, sige na, aminin ko na rin sa sarili ko. Ako po ay vain and perfectionist. Gusto ko po kasi na lahat perfect. Gusto ko po lahat na plakado yung itsura ko. So, ayan po. Question ni Rodeng, message for your young viewers. To my young viewers, since bata pa kayo, marami pa kayo mapagdadaanan sa inyong buhay and sa lahat ng mga lessons na natutunan nyo dahil dun sa mga experiences nyo, sana i-apply nyo yun sa buhay nyo. Yun nga, may mga times na ako may mga jokes ako na hindi angkop sa mga batang manonood. Sana hindi nyo siya gayahin dahil lang ginagawa ko siya. Mag-isip din kayo. Baka kasi may mga times na iniisip nyo tama dahil yun nga, role model, ganyan-ganyan. So yun nga, advice ko, mag-isip kayo and be the best version of yourself. Yun na lang. Question ni Hey, it's me, Pabs. What is your biggest insecurity na overcome mo na po ba? Biggest insecurity ko ngayon is yung taba ko dito. Basta may ano ko dyan. Tawag dyan, love handles. Kaya ako nagka-love handles kasi dati mataba ako. Tapos nag-diet ako ng sobrang drastic and sobrang bilis nung pag-lose ko ng weight na naiwan yung taba ko dito. Ngayon, isipin nyo na mukha ko mapayat, ganyan. Isipin nyo na normal looking. Pero pag tanggal ko ng t-shirt, may taba po ako dito. Tawag po nun skinny fat. So if skinny fat po kayo, I feel you. Sobrang laking insecurity sa akin ito. Ayaw kong hinahawakan to na ibang tao. Question ni Janine 6464-3009. If you love the person ba, kaya mo ba siya intindihin kahit anong ugali niya? Ang sagot ko dyan, yes. Kung mahal ko naman yung tao, iintindihin at iintindihin ko. Intindi is not the right word. Unawa. Yun ang best word. Unawa. Question ni Nicole Odenshal, dadating ba yung panahon na mag-quit ka sa YouTube? Dati naisip ko talaga na mag-quit na ako sa YouTube kasi parang hindi na ako masaya sa mga ina-upload ko. Inisip ko na hanggang dun lang ba yung kaya ko. Yun nga, nag-rebrand ako and sobrang mahal ko ulit ang YouTube. Dadating ba? Not completely kasi for sure may time na wala na ako sa camera. More on behind na ako. Question ni Romiel Joy, what is the most interesting piece of trivia you know? Sobrang naaliw talaga ako dun sa fact na kapag sa commercial ng ice cream, ang
gamit po nila ay mashed potato, hindi po ice cream talaga. Which makes a lot of sense kasi kapag final mo yun, may chance na mag-melt yung ice cream. Question ni Renaliza Mendoza. Anong balak nyo kapag naging sobrang sikat na kayong vlogkada? Sa totoo hindi ko alam. I guess, just try lang lumingon kung saan kami nanggaling. Be down to earth, be humble, and appreciate every second. Question ni Just Me Gia. What inspires you to keep on vlogging and how to be consistent? Unang-una kasi passion ko tong YouTube. Sobrang may drive sa akin na gusto kong maglabas ng product or dapat may output. Given sa mga recent uploads ko, sobrang naaliw ako sa mga comments dahil yun nga, inspired sila na sobrang na-appreciate nila yung content ko. How to be consistent. Dapat everyday, iniisip mo kung anong next for your video. Question ni Hazelnut Tay. What BTS song would you like to cover and why? Sobrang gusto ko talaga i-cover yung Promise ni Jimin, kaso ang taas, ayaw magpakanta. Sobrang ganda kasi nung message nung song. It's about having you, yourself, as someone who supports yourself. Parang hindi mo kailangan ng someone para sumaya, hindi mo kailangan ng someone para mas maging strong. 혼자 주저앉아 언제부터 너조차도 모른 채내 Cause you're mine I just wanna blow your mind 그렇게 나는데 그게 아닌가 봐 I want you to feel like baby you should be alive. Question ni Leon PLR. May tattoo po ba kayo? For sure kaya niya to natanong kasi napanood niya yung No Social Media for a Week ko. I think sa day 3 ata yun. Kung may makikita kayong something here to answer your question, meron po. Nakuha ko siya ng January 6. Gusto ko kasi pagkagat ng New Year parang may something na bago. Ayan, stick pic lang. Ayan, ayan po, ayan. Hindi ko pa ipapakita ng buo. Nag-video ko habang ginagawa yun. Kaya if gusto nyo ilabas ko yung vlog na yun, comment down below. Okay? Question ng Luigi Pacho PH. Hello po, hello po, hello po sa admin. Biggest pet peeve. Number 1, kapag rude sa employees. Kunyari, sa Jollibee sisigaw mo yung staff doon. And pangalawa, kapag maingay sa sinihan. Excluding dun sa mga, kunyari, if horror, if sumisigaw ko, okay lang yun. Naintindihan kita. If comedy tumatawa, okay lang. Pero yung nanonood, tas biglang may nagkwentuhan sa likod mo, may kausap sa telepono yung isa, parang part ba to? Question ni Ming Yulay. Saan ka takot? Makamiss ng opportunity or makagawa ng mali? Ito ang masabi ko sa inyo. Mas gusto kong mag-regret sa isang bagay na ginawa ko kesa sa mag-regret dahil hindi ko ginawa yung bagay na yun. Kasi po, YOLO tayo. YOLO. Question ni Christine Jade. Paano mo nagagawang magbigay ng words of encouragement sa iba knowing na may pinagdadaanan ka rin? Simple answer kasi naiintindihan ko kung ano yung feeling mo ngayon. Kaya ako ang magiging kuya mo or yung guiding person mo to make you feel better. Yun ang, yeah. Ano na? Question ni Marie Crisliana. How was your stay in Naga? Last February 22 kasi, pumunta ako ng Naga for a Huawei event. Gusto nila ako maging guest vlogger nila doon. And ito yung mga nangyari. Ayan na nga po, ako po ay nasa Naga na. Nandito na sa hotel room ko. And sobrang lapit lang ng SM Naga, which is yung pupuntahan ko para sa Huawei event. Medyo kinakabahan na ako dahil first time kong gagawin yung ganito. Yun nga, yung nag-travel ako mag-isa, nag-airplane ako mag-isa. Usually kasi kasama ko family ko or friends. Tapos first time kong, in a way, parang mag-host ako kasi mag-ano tayo, hotel room tour. So ito po yung bed. Ayan po yung aircon. It makes your aircon. Tapos ayan po ang TV. And then meron ditong salamin. Hello po. Anong gagawin nyo kung yung reflection ko biglang bumarap dito sa camera? I'm out. And then ito po yung banyo. Hello po. Ina, dilim. Sorry po. Tumain na ako pagdating. I met a lot of you guys. Ayan po, kasama ko po ngayon mga pachika! Hello po! Ayan po, nag-vlog. Nag-vlog din siya. Nakaka-overwhelm pa rin na may nanonood sa akin sa Naga. Parang never kong inisip na magkakaroon ako ng audience doon. Sa second day ko sa Naga, nag-lunch ako with the Pachikens kila Aling Celis, yung kinalas. Ayan po! Hello! Sa last night ko sa Naga, sobrang na-touch ako sa ginawa ng Pachikens for me kasi sinurprise nila ako. Pagbaba namin ng mall, nagulat ako may pa-balloons yung Pachikens. Happy 62 months on YouTube, Kuya Louie! Thank you po. Thank you po. Wala, tunaw na tunaw ako. Thank you. Sobrang
nakakataba ng puso. Kasi isa sa mga goals mo for this channel is to bring people together. Sobrang saya ko lang talaga na nagagawa ko yon. And yun. Tapos ang dami nagbigay ng regalo sa akin na bumili pa ako ng balikbayan box para maiuwi lahat yun. Ayan na po, tapos na yung second day ng event. And grabe kayo, napabili ako ng balikbayan box dahil tingnan nyo naman kasi. And puro regalo nyo, maraming salamat. Never ko in-expect na makakuha ng ganitong regalo galing sa inyo. Maraming salamat. Sobrang nararamdaman ko yung support na binibigay nyo sa akin. Kaya maraming salamat po. Sobrang welcoming nyo. Maraming salamat dahil pinapaalala nyo kung ano ba talagang rason ko kung bakit ako nag-start mag-YouTube. Maraming salamat sa mga pa-chickens na pumunta sa event. Gusto kong bumalik if ever. And ayun yung mga questions na natanggap ko. Maraming salamat sa mga nag-send. Sobrang nostalgic itong kung paano ako gawa ng video ngayon. Goodbye. Thank you for watching. Bye-bye!